isa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, lalo na po yung mga sumusubaybay sa ating channel. Nawa, patuloy nyo kaming samahan sa pagtalakay ng mga aklat ng Torah. At sa ngayon po, itutuloy natin ang pagtalakay sa aklat ng unang mga hari. Kabanata 4. Kabanata 4. Ang mga opisyal at gobernador ni Solomon. Si Haring Solomon ang namahala sa buong Israel. At ito ang kanyang mga pangunahing opisyal. Si Azariah na anak ni Zadok, ang saserdote, sina Elehorep at Ahijah na mga anak ni Jisha. Mga kalihim, si Jehoshaphat na anak ni Ahilod, tagapagtala, si Benaya na anak ni Jehoiada, pinuno ng hukbo, sina Sadok at Abiatar, mga saserdote, si Azariah na anak ni Nathan, na mamahala sa mga gobernador ng mga distrito, si Sabud na anak ni Nathan, isang saserdote at tagapayo ng hari, si Ahishar, tagapangasiwa ng palasyo, at si Adoniram na anak ni Abda, na mamahala sa sapilitang paggawa. Si Solomon ay may 12 gobernador sa buong Israel na siyang naglalaan ng pagkain para sa hari at sa sambahayan ng hari. Bawat isa sa kanila ay may takdang buwan sa loob ng 1 taon para sa paglalaan ng kanilang bahagi. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hur sa kabundukan ng Ephraim, si Ben-Deker sa Makaz, Shaalbim, Beth-Shemesh, at Elon Beth-Hanan. Si Ben-Hesh sa Aruboth, sakop niya ang Soko at buong lupain ng Heper. Si Ben-Abinadab sa Nafoth Dor, asawa niya si Tapat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Ahilod sa Taanach at Megiddo at sa buong Beth-Shan na malapit sa Sarethan, sa ibaba ng Jezreel, mula sa Beth-Shan hanggang Abel-Mehola at sa tapat ng Jokmeam. Si Ben-Geber sa Ramoth Gilead, sakop niya ang mga bayan ni Jair na anak ni Manasseh sa Gilead. Gayon din ang buong rehiyon ng Argob sa Bashan at ang 60 malaking lungsod na may matibay na pader at tarangkahang tanso. Si Ahinadab na anak ni Ido sa Mahanaim. Si Ahimaaz
Sa Naphtali, asawa niya si Basemath na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Hushai sa Asher at sa Aloth. Si Jehoshaphat na anak ni Paruwa sa Isakar. Si Shemai na anak ni Ela sa Benjamin. At si Geber na anak ni Uri sa Gilead. Ang lupain ni Sihon na hari ng mga Amorita at ang lupain ni Og na hari ng Bashan. Siya lamang ang gobernador sa distritong iyon. Araw-araw na supply ni Solomon. Ang mga Israelita ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Sila ay kumain, uminom at nagalak. At namuno si Solomon sa lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilistin at hanggang sa hangganan ng Egypt. Ang mga kahariang ito ay nagbigay ng buwis at naging sakop ni Solomon habang siya ay nabubuhay. Ang araw-araw na supply ni Solomon ay 30 kor ng pinakamainam na harina at 60 kor ng ordinaryong harina, 10 pinatabang baka, 20 baka na galing sa pastulan, at 100 tupa at kambing, pati na mga usa, gazela, usa ng gubat at mga piling ibon. Sapagat siya ang namumuno sa lahat ng kaharian sa kanluran ng ilog Euphrates. Mula Tipsa hanggang Gaza, at may kapayapaan sa lahat ng panig. Sa buong panahon ni Solomon, mula Dan hanggang Beersheba, ang buong Israel ay naninirahan ng payapa, bawat isa sa ilalim ng sarili niyang puno ng ubas at puno ng igos. Mayroon si Solomon na 4,000 kulungan para sa mga kabayong hinihila sa karwahe at 12,000 kabayo. Ang mga gobernador sa kani-kanilang takdang buwan ay naglalaan ng pagkain para kay Haring Solomon at sa lahat ng mga kasalo niya sa hapag. At sinusuguro nilang walang kakulangan. Dinadala rin nila sa takdang lugar ang supply ng sebada at dayami para sa mga kabayo ng karwahe at iba pang kabayo. Ang karunungan ni Solomon. Ipinagkaloob ni Yahweh ang alahayam kay Solomon ang karunungan, napakalawak na unawa at malalim na pag-iisip na di masusukat gaya ng buhangin sa tabing dagat. Higit ang karunungan ni Solomon kaysa sa lahat ng karunungan ng mga tao sa silangan at sa buong karunungan ng Egypt. Higit siyang marunong sa sinuman. Higit kay Ethan na Ezrahite at kay Heman, Kalkol, at Darda na mga anak ni Mahol, or kompositor, manunulat, musikero. At lumaganap ang kanyang pangalan sa lahat ng kalapit na bansa. Nagsalita at sumulat siya ng 3,000 kawikaan, at ang kanyang mga awit ay umabot sa 1,005. Nagsalita rin siya tungkol sa mga halaman, mula sa sedro ng Lebanon hanggang sa isopong tumutubo sa pader. Nagsalita rin siya tungkol sa mga hayop, mga ibon, mga gumagapang at mga isda.
mula sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang mga hari na nakabalita ng karunungan ni Solomon ay nagsugo ng mga tao upang matuto mula sa kanya. Ayan lang. Ah, ah, yung ano, si Solomon, ang dami niyang kaalaman. Diba? Dito na lang eh. Meron siyang alam sa sa natural science, sa Shopee ka, sis. ano, sa mga kung ano, kung Sis, hindi ka namin maintindihan. Happy ka. Nurse Parang na-stroke. or medical Parang robot ka, sis. no? Wala siyang Sayang. medical background. Hindi tayo naririnig ni Katulad ng ating Naging ancient na yung salita. Oo. Hindi na tayo maintindihan. Pero Hindi tayo naririnig. marami siyang Marker na tayo, sis. Bye-bye muna. Sis, hindi ka Agay ko namin matapos tayo agad pa na, no? marinig. Marker agad ah. Ay, kulit. Bago yun, bro. Si Sha. Ay, sorry. Nawala na ata. Hello, Nalaglag. naririnig ko kayo. Oo, pero hindi ka Ah. namin Hindi ako marinig. naririnig. Ay, Sayang. Naririnig ko kayo. Tapos, pero hindi ako nadidinig. Okay na? Oo. Okay na. okay na sis. Kanina Okay po, na. choppy. Oo, nag-delay. Tapos nalaglag ako, pero stretch yung sinasabi nyo. Wala, sabi ko lang dito, ang galing ni Solomon. Marami siyang kaalaman, natural science, lahat. Pero, may composer siya, di ba? Manunulat, musician. Pero, hindi siya naging nurse. Wala siyang kaalaman sa, sa medical Paggagamot. science. Oo. Oo, naging nagpakadalubhasa ang ating mensahero. So Mm. tama nga na may nakakahigit kay Solomon Mm. sa Doctor of na isang Sino? Doctor of Nursing. Kasi binigay siya ng inisyo, hindi naman daw siya doktor, pa siya nagpapatawag ng doktor. Kasi Doctor of Nursing ang kanyang natapos. Hindi lahat ay Doctor of Medicine or di ba? Oh, Mm. tapos ang niya, ang specialty niya, nervous system. Mm. Yun ang specialization niya. Oh, Kaya so yung napasok. itong nerve at saka mga neuro, di ba? Neuro yan. Yan, oo. Ngayon, doon ko nga naisip na kaya kaya sumagip sa kanya yung sa Leviticus, yung mga pagkain. Tingin ko doon siya unang nagsimula hanggang hanggang sa pumasok na ng pumasok. Binigyan na siya ng binigyan. Sa pagkain din siya nag-start. Kasi siya dati, ano ba yon yung seventh day? Oo, Adventist siya. Seventh Adventist Adventist siya siya. eh. Oo. 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 Kaya Tapos, medyo maingat sila sa pagkain. mm. So,
yung curiosity niya doon sa ano, yan na, hanggang sa lumalim na. Meron Mm. kasing ganun eh. May mga pinagsisimulan. Pero sabi niya tinikman din daw niya ang ano, ang pork. Parang yung curiosity nung bata siya. Lahat naman tayo, Oo. Hmm. Lahat na nag-explore, no? So, yung sinasabi nila na ano daw, ba't daw nagpapatawag ng doktor, ganon, ano, mga binabato sa kanya. Yun lang, naalala ko lang dahil sa karunungan ni Solomon. At saka mapansin din natin, ang taas talaga ng kanyang tax, no? Na ini-impose. ah, Araw-araw na supply ni Solomon, 30 core. Ang dami niyang ano, ang daming supply sa kanya araw-araw. At bawat buwan, isang lugar, isang governor. hindi, pero di ba araw-araw din sila ano, araw-araw din silang nag-offering. Kaya kailangan niya ng Oo. marami. Kaya, Napakadami din Pero niya meron din kasing ano, tauhan. oo, meron tsaka din ang dami sila niya kasing ano, tauhan. yung mga show offering kasi sa ano, kinukuha din yun sa ano ng mga Levita. Wala naman Pero, kasing ano Levita, di ba? pero, naka-specify dito, oh, pinakamagandang arena, tapos merong hindi naman Oo. yung standard na arena lang. O tapos yung mga hayop na ano din. Ibig sabihin, marami dyan na ano, hindi lahat yan kwan, karamihan dyan sa offering. At saka siyempre may mga Mm-mm. kawal siya, may mga Oo. servant siya, kailangan niya pakainin yun. Kaya nga supply kay Solomon eh. Pero At may, isang isang may ano, pinanggagalingan. isang buwan, isang Mm. gobernur, isang Kaya, lugar ang ano. kumbaga, yung pinapaliwanag dito kung gaano kasinop yung ano, yung pag-govern ni Solomon. Kung gaano ka Yung sistema. smooth o kung Oo, gaano yung ka sistema. sistema. At Oo. saka Kasi gaano nga, kalaki eh. kasi nga Gaano kalaki. bukod-bukod kung makikita mo bukod-bukod siya eh. Oo. Oo. Tsaka yung mga kaya nga pinaliwanag din yung mga ibinibigay is yung mga buwis nga yun. Dahil siyempre Oo. sa laki ba naman ng sakop niya eh. At saka Kung sa yung tutusin araw-araw mo. na supply, iba pa dito sa ano sa templo, iba pa to. Kasi may mga sariling ano kawan at mga panim ang mga Levita. So ito ay araw-araw sa ano pa lang to, sa kingdom pa lang, kaharian pa lang ni Solomon. Kasi kailangan nila mag-provide yan dahil Oo. nga sa mga 'di ba everyday may Humingi sila ng offering. hari. Oo. Kailangan yun eh, kailangan. Siyempre yung mga Libita. Mm. Kailangan din nilang ano yun yung mga Libita dahil wala namang pag-aari yun. Siyempre mga pamilya pa nila. Sis, Kaya hindi ganun kaya kalaki. summary itong chapter 4 ng kanyang paghahari? Kasi andito pa si ano eh, si Shimei. Di ba pinapatay niya to? Saan bro? Dito sa verse 18. Anak ba ni Eli yun? Si Shimei, sino bang Pero ano? Benjamite din ano? Benjamite din siya eh. Baka kasi mga ano, hindi mo natin masasabi kasi sa isang pamilya, di ba? May descendant, may mga Hmm. pare-pareho pangalan. Sa amin, daming Tapos Vincent ano, eh, kasi lolo ko may mga Vincent. anak pala si ano, si Solomon Oh, si pinsan Solomon. ko, ilang pinsan Mga ko, anak ni mga ano, pamangkin na ni Saul. Vincent. Oo. So, napakarami talaga ng mga ano, mga inappoint niya ng mga gobernador. Tsaka mukhang magaling siya mamili ng ano niya, Mga manugang ng niya mga iba, no? mamamahala o sa mga Siyempre lugar. ba naman sa karunungan na binigay sa kanya ng alahayam, dapat Mm. talagang ano, masuri niya muna ng gusto yung mga i-appoint niya.
So, ibig sabihin talagang ang ano niya diyan, ang role niya diyan is bilang isang hari. Hmm. Yung dumating na messenger, Yun kasi lang din iniwan siguro, nga, hello? Sige po. mesero sa mga kanyang ano, inassign or ano, sa paligid niya. Yun lang ang kaibahan sa mensahero. Nagkamali ba siya doon? Oo, yung kaba nila. Parang, Hindi nagkamali, ano? pero sa tingin ko sis, hindi siya nagkamali. Yun Di ay na, Disenyo inalaw lang. ng dirapid. alahayam. Oo. Nakadesenyo? Oo, Nakadesenyo. nakaplano, ano, Oo. ibig sabihin parang nakadesign sa kanyang misyon na yun ay Oo. mangyayari upang matupad ang lahat ng mga nakasulat. Magagaling Ngayon naman, nga, di ba? Magagaling Oo, mga magagaling ano, naman sila. nasay niya. Oo, mga qualified. ano bang Magagaling. definition ng qualified? Ibig sabihin, yung may skill, may ano, may intelligence, may mga leadership skill, o, di ba? Sa MCIT na lang, marurunong, yung ano natin, we have to give them the ano, di ba? We have to give them yung ano nila. Yung katulad na lang Yes. sa ano, si Prime Minister, matalino, sanay, di ba? Mm. Yes. Yes May po. ano talaga, may ano, Sabi niya, may may dalawa siyang, politician. mm, hindi ko alam. Mga MCIT, mga ano, magagaling Diba, naman bro. ang tanong Mga ko, professional naman yung kinuha niya. Pero ang problema lang, yung mm, loyalty nila. Ayun lang, ang naging ano doon, yung Oo. loyalty. mm, Kasi, kasi, ano baka kasi, meron silang, meron silang loyalty sa organisasyon o maaaring sa ibang tao kasi may taong ano sa ibang may tao, organisasyon. may tao kasi magaling tumingin ng tao. Alam niya kung may loyalty o wala. Pero tingin ko hindi naman niya nakita, hindi dahil sa hindi niya nakita, nakita niya yun. So, umpisa pa lang tingin ko nakita niya na. Oo, kaya Oh, lang ano, kasi nagbubunga nga na siya eh. Kasi di ba natatandaan niyo, nagbubunga nga na siya nung mga, oo. ano na, Lahat yung, lahat naman ano bro, nang nangyari ay nasabi niya na Temporary ahead of setup time. lang, no? Na-rebuke mm, niya na ahead of time. po. Kaya nga, tapos, hindi mo nga siya magulangan eh. Di Oo. ba? Na, Kaya bago nga siya mamatay. sinasabi niya, nagtataka tayo minsan pagdating ng Sabat. Mm, Bakit kaya ano, ang dami niyang ah, parang pinaparinggan or Oo, ano, nagagalit, no? oo, galit siya, oh. marami siyang pinagagalitan at yung mga mensahe niya ay parang nangyari na, 'di ba? Tama po. Parang nangyari Kumbaga, na pero mangyayari pa lang. nilalatag niya na kaagad sa Oo, ano, nilalatag sa niya na kaagad konti, kung ano ang mangyayari sa hinaharap. sa inarap, opo. Hmm. Tama po yun. Oo, tama po yun. Kaya nga sabi nga nung ano, mga huling ano to, araw niya nung nagkasakit na siya, mayroong mga nag-a-advise sa kanya na parang itago na siya, magtago na siya, mag-awag na siyang mag ah, magsasalita Pa- pa, ma- kung ganun. Oo, huwag na Pero siya magpa-expose. oo, kasi marami nang nakakabalita na mayroong magtatraydor sa kanya sa loob. Pero, Mm. kumbaga, umiyak na lang daw ang mensahero
At ang sabi niya, alam ko yon, pero wala akong magagawa dahil yun ay nakatakda. So, ibig sabihin, sa time na yun, ginampanan niya ang papel ng Mesaya, 'di ba? Kung ano ang nangyari sa Mesaya noon, yun din May ang tanong kanyang ako. pinagdaanan. May tanong ako. Kasi merong isang sabat doon. Galit na galit siya. Sabi niya, wala akong pakialam kung bilyonaryo ka pa. Oo, Sabi niya, sino kaya yun? oo. Sino, sino yung pinaparinggan niya na yun? Sino bang Wala akong sino bang milyonaryo sa atin? Sabi niya, wala akong pakialam kahit bilyonaryo ka pa. Oo, kahit Sabihin mo, Bilyonaryo ang sabi. bilyonaryo, sabi niya. oo. Oo. Sabi niya, sabi niya, hindi mo ako Crush. mabibili. Si Hindi mo ako makakontrol. si The Dan, crush. si Kong Dan o si Pinin. Huwag kang maingay, sis. Cross. Ako daking i-delete. Edit mo na lang. Grabe naman tong bunganga ko na tingnan kasi makapagpigil eh. Delete siya, delete. Edit. Ayaw ko na nga magsalita. Mamaya na lang. Mga Mamaya na Well lang, known, sis. alam naman yun eh. Well known naman eh. Kaya lang, Oo. iwasan. Wag, oo. Iwas tayo dyan. Basta pag Ngayon, di ba may, isipin nyo lagi, we are recorded. hindi, minsan nakakalimutan ko eh. Katulad ngayon, nakalimutan ko na. Katulad ngayon, nakalimutan ko rin. Ngayon, Erase. ngayon, di ba may pumasok na Madadala ka ng emosyon. Oo. di ba mga sis, may pumasok din na na shipping company. Oo. Narinig ko Ito, din yun. Airline company, meron din. mm, Bale, babalik din lahat yun. Sige, sa pagpatuloy na natin. Sa Pagpatuloy. airline, si ano ni Den. Sige, Grabe. pagpatuloy na natin. Basa. Baka saan pa tayo nito, umabot nito. Nandun ako noon nung sinabi niya Oo, sis. na tigil na nga. Nandun Oo. kami nung sabi niya na Off the record na lang, sis. Offline. Off recording, Oo. mamaya na lang. Sige, mga kapatid, Grabe. ituloy na natin. Baka saan pa tayo umabot. Opo. Kabanata 5. Oo. Mga paghahanda sa pagtatayo ng templo. Nang mabalitaan ni Hiram, hari ng Tyre, na si Solomon ay pinahiran na bilang hari kapalit ng kanyang amang si David, nagsubo siya ng mga mensahero kay Solomon, sapagkat matagal na niyang naging kaibigan si David. Ipinadala naman ni Solomon ang ganitong mensahe kay Hiram. Nalalaman mo na dahil sa mga digmaan na ipinaglaban ng aking ama na si David mula sa lahat ng panig, hindi siya nakapagtayo ng templo para sa pangalan ni Yahweh, ang alahayam, hanggang sa pailalim ni Yahweh ang kanyang mga kaaway sa kanyang mga paa. Ngunit ngayon, ipinagkaloob na sa akin ng alahayam ang kapahingahan sa lahat ng panig. Wala ng kalaban o anumang sakuna. Kaya't balak kong magtayo ng templo para sa pangalan ni Yahweh, aking alahayam,
ayon sa sinabi ni Yahweh sa aking amang si David. Ang anak mong itatalaga ko sa iyong trono, ang siyang magtatayo ng templo para sa aking pangalan. Kaya't ipag-utos mo na magputol ng mga sedro ng Lebanon para sa akin. Ang aking mga tauhan ay makikipagtulungan sa iyong mga tauhan, at babayaran ko ang iyong mga tao ayon sa upahang itatakda mo. Alam mo na wala kaming sinumang kasing husay na mga Sidonian sa pagputol ng kahoy. Nang marinig ni Hiram ang mensahe ni Solomon, siya ay lubos na natuwa at nagsabi, "Purihin si Yahweh sa araw na ito, sapagkat ipinagkaloob niya si David ng isang matalinong anak upang mamahala sa ganito kadakilang bansa." Kaya't nagpadala si Hiram ng ganitong sagot kay Solomon, "Natanggap ko ang iyong mensahe at gagawin ko ang lahat ng iyong hiniling tungkol sa mga kahoy na sedro at juniper. Ang aking mga tauhan ang magbababa ng mga ito mula sa Lebanon patungo sa dagat, at ilululan namin sa mga balsang lulutangin sa dagat hanggang sa lugar na iyong ituturo. Doon ay aming pagwawatak-watakin ang mga ito at maaari mo nang kunin. At ang hinihiling ko naman ay bigyan mo ako ng pagkain para sa aking sambahayan sa palasyo." Sa ganitong paraan, patuloy na pinadalhan ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na sedro at troso ng juniper na nais niya. At si Solomon naman ay nagpadala kay Hiram ng 20,000 kor ng trigo bilang pagkain para sa kanyang kaharian at 20,000 bath ng purong langis ng olibo. Olibo. Ito ang ginawa ni Solomon taon-taon para kay Hiram. Ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon ang karunungan, gaya ng kanyang ipinangako. At nagkaroon ng mapayapang ugnayan si Hiram at Solomon, at sila ay nagkasundo at gumawa ng isang kasunduan. Ipinatawag ni Haring Solomon ang 30,000 manggagawa mula sa buong Israel. Pinapunta niya ang 10,000 sa Lebanon bawat buwan, salit-salitan, 1 buwan sa Lebanon, at 2 buwan sa kani-kanilang tahanan. Si Adoniram ang namahala sa sapilitang paggawa. May 70,000 tagadala at 80,000 tagaputol ng bato sa kabundukan si Solomon, at 3,300 tagapangasiwa na namamahala sa gawain at nag-uutos sa mga manggagawa. At ayon sa utos ng hari, nagputol sila mula sa minahan ng malaking tipak ng dekalidad na bato para gamitin sa pundasyon ng templong yari sa pinakinis na bato. Ang mga manggagawa ni Solomon, ni Hiram, at ang mga manggagawa mula sa Byblos ang nagputol at naghanda ng mga kahoy at bato para sa pagtatayo ng templo. Sulit talaga itong mga bato na ginagamit nila, no? Hindi kagaya sa atin na mga buhos na lang, ano? Ito talagang sulit na bato. Mga marble. May salita niyan sa pilitang paggawa. Oo. Tama ba yun? Forced labor. Oo, kasi Oo, mga kasama nila kasi yung mga forced Canaanites eh. labor. Yung mga Canaanites ang kanilang forced labor.
Yun ang Tagalog nun, sa Mga palitang paggawa, slave. yung forced labor. Oo. Kahit yung si Don, di ba si Don, yung mga si Don yan, panganay. Oo. Dapat ilagay nyo na lang na Panganay, alipin. di ba si Don yan, mga panganay ni Kanaan yan. Ngayon, yung iba, yung nandun sa Bohol. Kaya. Dapat ano na lang, namahala sa mga alipin. Forced labor, or di slave lang, no? Pag Alipin. alipin kasi Mga alipin. slave. So, Mm. ano lang kami sa ano. Kasi may alipin na binabayaran. Alipin kanin, di ba? Oo. Ayan nga, siguro pagkain lang ano niyan eh. Iba yung Kaya nga. bayaran. Merong forced forced Hindi, labor. pagkabayaran kasi ang tawag doon, manggagawa eh. Ito, sa pilitang paggawa, ibig sabihin mga Tingnan alipin natin. ito. Mga alipin yan. Yung binabayaran kasi, ang tawag doon, Oo. manggagawa. Mga laborer ang tawag doon. Manggagawa yon. Hindi yun mga Mm. alipin. Anong version? Ito sa ano, nasa 14. Pinapunta niya ang 10,000 sa Lebanon bawat buwan. Salit-salitan 1 buwan sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang namahala sa sapilitang paggawa. Lagay ko na mga alipin. Ang Bracket, alipin. Oo, sa sapilitang paggawa. Alipin. Oo, ilagay ko ng Kasi bracket. yung mga Para alipin, di ba yung mga alipin nila dito ay mga ano to, mga Gibeonites ba yun? Basta mga mga Kanaano? Canaanite din. Oo. Oo, Gibeonite, saka yung mga, siguro yung mga Amorite? sumurrender. Yung mga sumurrender na Oo. Tama. mga malalayong bayan. Sobra. Yun naman ang mangyayari talaga, Labor. magiging alipin natin Forced sila. labor na lang. Forced labor. Labor. Sa pilitang paggawa alipin. Forced laborer. Ayos na. Forced labor. Okay, forced labor na lang. No, may katanungan pa? Wala, proceed na tayo. Wala. Okay Okay, po. ituloy natin. So, yung mga nasa Kabanata. Iskaya pala, Sige. yung sabi naman sa'yo, di ba, nasa mga Iskaya, may lahing Sidonian pala yung mga yon. Kaya pala maraming snake sa sa Bohol. At saka, naisip ko din kasi ang daming yung Chocolate Hill, sabi ni nung isang mga pyramid daw yun. Pakaraming pyramid naman. Di ba? Ilang libong pyramid yun. May mga ano yun. Wala nabubuhay na halaman doon. Kasi mainit. Mga lang, Ano naman ang Bohol, di ba? Malago naman ang mga puno doon kahit Saka, bulubundukin. mga halaman doon. Pag hinukay daw yun, tumutubo uli. Yung mga yung Oh, chocolate hills na yan. yung bundok.
Oo. So, ano, yun lang. Tsaka Tuloy pag natin i-google map siguro. mo, parang hindi makita sa Google Map eh. Nag-google Hmm, map nyo ba yon? yung. Yung ano, yung mga chocolate hills. Oh, nag-google naman yun, sis. Parang hindi daw, ano, hindi ko pa natatry eh. Pero naalala ko lang, may nagsabi na Try hindi mo mo. siya mag-google. Medyo mahina kasi dito. Kaya hindi ko mag-google map. Tapos ano, yun lang. Saka maraming ano, snake din doon. Marami din mga ano doon sa buhok. Yun lang. Sige po, Sis Maria, salamat. Okay po. Kabanata 6. Ipinatayo ni Solomon ang templo. Noong ika-480 taon matapos lumabas ang mga Israelita mula sa Israel. Sa Mula sa ika-4 na Egypt. taon, Mula sa Egypt. lumabas ang mga Israelita mula sa Egypt sa ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel. Sa buwan ng Zib, ang ikalawang buwan, sinimulan niyang itayo ang templo para kay Yahweh. Ang templong ipinagawa ni Haring Solomon para kay Yahweh ay 60 siko ang haba, 20 ang lapad at 30 ang taas. Ang portiko o bulwagan sa harap ng pangunahing bulwagan ng templo ay may lapad na katulad ng templo, 20 siko at nakausli ng 10 siko mula sa harap ng templo. Nagpagawa siya ng makikitid na bintana na mataas ang lagay sa mga pader ng templo. Sa paligid ng pangunahing bulwagan at ng dakong kabanal-banalan, nagtayo siya ng istruktura kung saan may mga silid sa gilid. Ang unang palapag ay may lapad na 5 siko. Ang ikalawa ay 6 na siko. At ang ikatlo ay 7 siko. Gumawa siya ng mga nakausling patungan sa paligid ng panlabas na pader ng templo upang walang kailangang ipasok na bigkis o suporta sa mismong pader ng templo. Sa pagtatayo ng templo, tanging mga batong pinakinis sa tibagan ang ginamit, kaya't walang narinig na martilyo, pait o anumang kasangkapang bakal sa lugar ng pagtatayo habang itinatayo ito. Ang pasukan papunta sa unang palapag ay nasa timog na bahagi ng templo. May hagdang paakyat patungo sa ikalawang palapag at mula roon patungo sa ikatlo. Kaya't itinayo niya ang templo at tinapos ito. Nilagyan ng mga biga at tabla ng sedro sa bubong. Nagtayo rin siya ng mga silid sa gilid ng templo. Ang taas ng bawat isa ay 5 siko. At idinugtong ito sa templo sa pamamagitan ng mga biga ng sedro. At dumating ang mensahe ni Yahweh kay Solomon. Tungkol sa templong iyong itinayo, kung susundin mo ang aking mga tuntunin, ang aking mga batas, at lahat ng aking mga utos, isasakatuparan ko sa iyo ang pangako ko sa iyong amang si David. At mananahan ako sa gitna ng mga Israelita at hindi ko iiwan ang Israel, ang aking manang. Kaya't ipinagpatuloy ni Solomon ang pagtatayo ng templo at tinapos ito.
Pinalibutan niya ng mga tabla ng sedro ang loob ng mga pader ng templo, mula sahig hanggang kisame. At ang sahig naman ay tinakpan niya ng mga tabla ng juniper. Nagpagawa siya ng partition sa loob ng templo, 20 siko ang layo mula sa likuran, mula sahig hanggang kisame, nagawa rin sa tabla ng sedro, upang maging dakong kabanal-banalan. Ang pangunahing bulwagan sa harap ng dakong kabanal-banalan ay 40 siko ang haba. Ang buong loob ng templo ay sedro. Pinukita ng disenyo ng mga kalabasa at mga bulaklak na namumukadkad. Lahat ay sedro, wala ni isang batong makikita. Ang dakong kabanal-banalan. Inihanda ni Haring Solomon ang dakong kabanal-banalan sa loob ng templo, upang doon ilagay ang kaban ng tipan ni Yahweh. Ang sukat nito ay 20 siko ang haba, 20 ang lapad, at 20 ang taas. Pinalot niya ng purong ginto ang loob nito, pati na rin ang altar na yari sa sedro. Ang buong loob ng templo ay binalot niya ng purong ginto at naglagay siya ng mga kadena ng ginto sa harap ng dakong kabanal-banalan na pinatungan din ng ginto. Kaya't ang buong loob ng templo at ang altar sa loob ng dakong kabanal-banalan ay pawang balot ng ginto. Nagpagawa siya ng 2 kirubin na yari sa kahoy ng ulibo. Tig-10 siko ang taas at magkapareho ang hugis at sukat. Ang 2 pakpak ng isang kirubin ay 10 siko ang haba, mula dulo ng isang pakpak hanggang dulo ng isa. Inilagay niya ang mga kirubin sa pinakaloob na bahagi ng templo. Ang mga pakpak ng kirubin ay abot sa isang pader at sa kabilang pader, at nagdikit ang kanilang mga pakpak sa gitna ng silid. Pinaputungan din niya ng ginto ang mga kirubin. Sa lahat ng pader sa paligid ng templo, sa loob at labas ng mga silid, inukitan niya ang mga kirubin, mga puno ng palma, at mga bulaklak na namumukadkad. Pati ang sahig ng templo, mula sa loob hanggang sa labas ng mga silid, ay binalutan niya ng ginto. Para sa pintuan ng dakong kabanal-banalan, gumawa siya ng mga pintuan mula sa kahoy ng ulibo, nakatumbas ng 5 bahagi ng lapad ng dakong kabanal-banalan. At sa 2 pintuang yari sa kahoy ng ulibo, inukitan niya ang mga kirubin, mga puno ng palma, at mga bulaklak na namumukadkad, at pinatungan ng pinukpok na ginto ang mga inukit. Sa gayon ding paraan, para sa pasukan ng pangunahing bulwagan, gumawa siya ng mga balangkas ng pinto mula sa kahoy ng ulibo, nakatumbas ng 4 na bahagi ng lapad ng bulwagan. Gumawa rin siya ng 2 pintong yari sa kahoy ng juniper, tig-2 pahina na nakapihit sa mga bisagra. Inukitan din niya ang mga ito ng mga kirubin, mga puno ng palma, at mga bulaklak na namumukadkad,
at pinatungan ng ginto na pinukpok ng pantay sa ibabaw ng mga inukit. At itinayo niya ang panloob na patio gamit ang 3 hanay ng pinakinis na bato at 1 hanay ng tablang sedro. Itinayo ang pundasyon ng templo ni Yahweh sa ika-4 na taon sa buwan ng Zib. At sa ika-11 taon sa buwan ng Bul, ang ika-8 buwan, natapos ang templo ayon sa lahat ng detalye at sukat nito. 7 taon itong itinayo. So, 7 years din ang paggawa, ano? Naano lang ako, bakit ang design na pinili ay kalabasa, puno ng palma at mga bulaklak, no? Meron ba mga puno ng palma sa Europe? Meron naman siguro. Bakit naiukit nila kung wala silang nakikitang palma? Sa Europe? Sa Japetite? Hmm. Tingin ko to Asia talaga Shemite nation talaga no? Mga namumukadkad. Mga design ng kalabasa. Tsaka ang talagang detalyado sa mga sukat at saka kung ano ilalagay, no? Yung architect, pati yung mga kerubin na ilalagay sa dakong kabanal-banalan. Pero nagbigay ng instruction si 'di ba si Yahweh the Son? Ito. Ah, Ah, si Yahweh. ito. 11. Siya naman talagang hindi naman nakikipag-usap kasi siya ang King of Kings Oh. Siya talagang bibigyan ng instruction. Kaya nilagyan ko ng bracket dito na ang anak. Si Yahweh the Son ito. Oo, iisa lang naman sila, di ba? Oo. Kasi sabi niya dito, at mananahan ako sa gitna ng mga Israelita at hindi ko iiwan ang Israel, ang aking mana. So si Yahweh the Son yan. Kaya Oo. lang dito mayroong may kondisyon ulit. Kung Oo, susundin mo, kapag. hmm, kung susundin mo ang aking mga tuntunin, ang aking mga batas at lahat ng aking mga utos, isa sa katuparan ko sa iyo ang pangako ko sa iyong amang si David. At mananahan ako sa gitna ng mga Israelita at hindi ko iiwan ang Israel, ang aking mana. Yan yung kondisyon kung susundin. Kaya bakit na sinunog ang templo na kanyang itinayo? Doon sa ano ba yun? Na-defiled, no? Oo, sa Na-defiled. Seeds of Jerusalem ba yun? Mm. At saka hindi, after nito, di ba, yung sa Babylon, Oo. yung exile, Nung na-exile sisira. sila sa Babylon, naabando na ang templo at sinunog yung templo. So, yung Kasi, ginawa ng mensahero, ito yung design, no? oo, yun yung design. Kaya Pero, alam kasi ni King Yahweh ito na hindi ang puso ni Solomon ay hindi kasing tapat ng kanya ng puso ng kanyang ama. Kaya inabandon niya na ang templo. Although hindi siya pinarusahan ng alahayam sa kanyang ah, panunungkulan, pero pagkatapos niya, doon na nagkawatak-watak ang mga ang kingdom.
Siguro napakatibay nitong cedar wood na to, ano? Piling-piling ano lang, oh, kahoy ang ginamit nila. Cedar wood lang at saka juniper. Ang juniper ba na ito Parang, ay mayroon sa atin? di ko alam. Ano ba sa Tagalog yan? Hmm, juniper din eh. Juniper nga eh, Tagalog. Sa atin kasi Tablet. Nara eh. Oo, tablet Yung ng juniper. yung kahoy na yan sis, conifer yan. Parang parang pine tree Ah, ganun. Parang pine yung tree. Matibay ba juniper. yun? Matibay yun. Hmm. Hmm. Pero yung arko ba, ano ba yun? Gopher wood eh. That means wood of Ophir. Ang gopher. Ibig sabihin ng Oo, gopher gopher eh. ay Oo, so ano yun? Nara ba yun? malamang yun sis, Nara, ang Pero gopher. ano yun? Ano ba siya? Hindi siya lumulubog sa ano? Lumulutang ba yun sa tubig? Ang ano, oo naman siguro kasi Pag arko na, no? oo, kahoy yan eh. Hindi naman yan bakal. Gamit, di ba yun ang ginamit niya sa arko? Oo, Magandang klaseng kahoy ang Nara. oo, Gupit yan, Oo. di ba? Makintab yan, pula, na matibay, oo. sobra. Mm. Kaya Mabigat. nga, kaya nga wood of Ophir eh. Gopher. Gopher wood. Yun. Di ba naman yan, pero lumulutang. Punta ka sa Singapore, dun sa ano nila, may bridge doon, yung Henderson Wave, kasi wave ang design ng bridge. Yun, galing sa mga nara ng Ophir ng Pilipinas, nakalagay doon. Na, sa yung pinakamataas nilang ano doon, Tinarap dako. mo nga bumlad niya. Mm. No narati pintuan mo ka nga bumlad niya. Nya. Expo. May mga ano Kasi pa? may mga kahoy na may mga kahoy na pag natubigan, umaalsa Nag-expand. sila. Oo. Oo. Pero Pero yung yung nara bridge hindi. eh. Oo. Hindi rin termite din, resistant. Masyadong matigas. Di ba ang Nara, hindi yan hindi yan nakakain ng ng Oh, so termite. matigas eh, hindi. Oo. Kaya yung pinaka-special na na kahoy na ginagamit ng mga sa paggawa ng barko. Kasi hindi rin siya basta-bastang nabubulok Kaya ang kahit Nara. gawin mo siyang tapakan, hindi siya Oo. nabubulok. Kaya diba kaya naman pinagtawanan si Noah noon. Ba't sa taas siya ng bundok? Yung Kasi may yakal. arayat nagtayo Oo. ng barko. Di ba? Yung yakal pa. Di ba yung yakal matibay din? Oo. Ano yun sa English, yung yakal? Hindi ko alam. Pero yung Ay, redwood, ano ba Nara yun? ba yun? Redwood. Iba yun, no? Hindi ko alam. Basta ang hirap pakuan yan. Oo. Oo nga, napakatigas ng kahoy na Hindi yan. pa inaanay yan. Hindi pa yan inaanay. Oo, yung mga muebles ko noon, puro Nara. Sayang. Inakaw lang. Naku, sayang nga. Sis. Kami dati, ang daming doon sa lupa namin, sa bundok, ang daming Nara. Tapos lumaki ng ang lalaki na nila. Ninakaw din, binibenta nila. Pinuputol tapos binibenta nila. Ang mga yung mga tree planting, ang dami ko na netanim na Nara. Sino makinabang noon? Yung mga
Yung mga sa Oo. DNR din, yung Oo. mga nagaan. Sa amin, binenta lang, hindi ko alam kung sino nagbenta. Kasi pinutol nila lahat yung mga malalaking nara. Pero may permit yun, may permit sila. Hindi namin alam kung may permit Siyempre, sa din. DNR din yun. Hmm. Kaya nga kailangan ng permit eh. Kaya yung ano dito, lagpas na sa ano, nilagpasan niya na yung mangga nung nara dito. Binabalatan na nila yung puno kasi baka daw ano, mahirapan ng putulin at kakailanganin pa ng permit pagka lumaki na siya. Ah, Kaya gusto na nilang patayin. pagpatay, ano siya, ano, hindi na kailangan ng permit. Hindi Parang na. ganon. Oo. Mm, Kakahuyin mo na lang. sayang naman. Kami Yung nga mga yung katanungan. ano, Oo. yung mangga namin dito sa harap nung ano, kinailangan pa namin ng ano ipaalam sa barangay bago namin napaputol. Tapos, saan niyo dinala yung mga kahoy? Kinuha ng barangay. Oo, sila ang ano, Oo. sila magbebenta. Sila ang nagputol. Sila din ang kumuha. Kasi ang laki na ng puno nun. Sila magbebenta, ibebenta nila yun. Siguro, hindi namin alam kung saan nila dinala. Ang ganda niyan, ang gamitin ano, mga furniture. Na Oo. mesa, kuan. Mm. Eh. Pula pa man din, no? Oo, redwood nga. Sayang yun, ang laki na nun ng puno ng mangga namin. Mas malaki pa sa akin eh. Pwede pang isang ano, isang chapter. Oo, pwede pa. Okay. Tuloy natin kabanata. Kabanata 7. Ipinatayo ni Solomon ang kanyang palasyo. Inabot ng 13 taon bago natapos ni Solomon ang pagpapagawa ng kanyang palasyo. Ipinatayo niya ang palasyo na yari sa mga punong kahoy mula sa kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay 100 siko, 50 ang taang lapad at 30 ang taas, na may 4 na hanay na mga haliging sedro na sumusuporta sa mga sinapantahang balangkas na sedro. Ang bubong nito ay yari rin sa sedro na nakapatong sa 45 balangkas, 15 sa bawat hanay. Ang mga bintana nito ay nakalagay ng mataas at magkakatapat, tig-3 sa bawat hanay. Ang mga pintuan ay pasukan ay may parisukat na balangkas, at ang mga ito ay magkakatapat din, tig-3 sa unahang bahagi. Nagtayo siya ng isang bulwagan na 50 siko ang haba at 30 ang lapad. Sa harap nito ay may isang portiko, at sa harap ng portiko ay may mga nahaligi at bubong na nakausli. Ipinagawa rin niya ang bulwagang pang-trono, ang bulwagan ng katarungan kung saan siya hahatol, at pinapalamutian niya ito ng sedro mula sahig hanggang kisame. Ang palasyo kung saan siya maninirahan ay itinayo sa likurang bahagi ng bulwagan at may kaparehong disenyo. Gumawa rin si Solomon ng palasyo para sa anak na babae ni Faraon
na naging asawa niya. Kapareho ng disenyo ng bulwagan. Ang lahat ng ito, mula labas hanggang sa malaking looban, mula sa pundasyon hanggang sa bubungan, ay yari sa piling batong itinabas ayon sa sukat at pinakinis ang loob at labas na mukha. Ang pundasyon ay gawa sa malalaking batong dekalidad, ang ilan ay 10 siko, at ang ilan ay 8 siko ang haba. Ang ibabaw naman ay mga batong tinabas at piling sedro. Ang malaking looban ay napapaligiran ng pader na may 3 hanay ng batong tinabas at 1 hanay ng balangkas na sedro, gaya ng nasa looban ng templo ni Yehova at ng portiko nito. Ang mga kagamitang pang-templo. Nagpadala si Solomon ng mga tauhan sa Tyre at ipinasundo si Huram, isang dalubhasa sa gawaing tanso. Ang kanyang ina ay mula sa lahi ni Naphtali at ang ama niya ay mula sa Tyre. Si Huram ay bihasa at puno ng karunungan sa lahat ng gawaing tanso. Kaya't dumating siya kay Solomon at isinagawa ang lahat ng ipinapagawa sa kanya. Gumawa siya ng 2 haliging tanso, tig 18 ang taas at 12 siko ang kapal. Gumawa rin siya ng 2 palamuting tanso na ilalagay sa itaas ng mga haligi, tig 3 siko ang taas. Nilagyan niya ng dekorasyong pinagtagpi-tagping tanikala ang palamuti sa itaas ng mga haligi, 7 para sa bawat isa. Gumawa siya ng mga granada, tig 2 hanay na nakapaligid sa bawat palamuti sa itaas ng haligi. Ang mga palamuting ito ay may disenyo ng mga liryo at may taas na 4 na siko. Sa itaas ng palamuti, malapit sa tanikalang palamuti, may 200 granada na nakapaikot. Itinayo niya ang 2 haligi sa portiko ng templo. Ang haligi sa gawing silangan ay pinangalanan niyang Efraim. At ang nasa gawing kanluran ay Juda. Ang mga palamuting nasa itaas ay may disenyo ng mga liryo at natapos ang paggawa sa mga haligi. Gumawa siya ng isang malaking sisidlan na gawa sa tinunaw na tanso. Bilog ang hugis, 10 siko ang lapad, 5 siko ang taas, at 30 siko ang sukat paikot. Sa ibaba ng gilid nito ay may mga palamuti na mga upo-upo, tig 10 bawat siko, at 2 hanay na kasama ng tinunaw. Ang sisidlan ay nakapatong sa 12 toro, tig 3 ang nakaharap sa hilaga, kanluran, timog at silangan. Ang kapal nito ay 1 dangkal at ang gilid ay hugis na parang bulaklak ng liryo. Kaya kayang maglaman ng 2,000 bas ng tubig. Gumawa rin siya ng 10 patungang tanso na maaaring ilipat, 4 na siko ang haba, 4 ang lapad, at 3 ang taas. May mga tabla ito na nakakabit sa poste. Ang mga tabla
at poste ay inukitan ng mga leon, toro at kirubin. Sa itaas at ibaba ng mga ito ay may mga palamuting tanikalang ukit. Ang bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso na mayroong ding mga ehe na tanso. Sa gitna ng patungan ay may bilog na lagayan ng palanggana, 1 siko ang lalim, at 1 kalahating siko ang sukat sa gilid. May mga ukit sa paligid nito at ang mga tabla ay bilog at hindi parisukat. Ang mga gulong ay nasa ilalim ng mga tabla at nakakabit ang mga ehe sa patungan. Ang bawat gulong ay 1 at kalahating siko ang lapad. Gaya ng mga gulong ng karwahe ang anyo nito. Gawa sa tinunaw na tanso ang lahat ng parte. Sa 4 na sulok ng patungan ay may mga hawakan. Sa ibabaw ng patungan ay may bilog na palamuting kalahating siko ang lalim. Ang mga suporta at mga tabla ay ikinabit sa ibabaw ng patungan. Inukitan niya ng mga kirubin, leon, puno ng palma at tanikalang palamuti sa ibabaw ng mga ito. Sa ganitong paraan ay ginawa niya ang 10 patungan. Lahat ng mga patungan ay magkakapareho sa sukat at disenyo. Gumawa rin siya ng 10 palanggana na tanso, tig-4 na siko ang sukat at tig-4,000 bath ang kapasidad. Tig-1 ito sa bawat patungan na maaaring igalaw. 5 sa gawing kanluran ng templo at 5 sa gawing silangan. Ang sisidlan ay inilagay sa gawing timog kanluran ng templo. Gumawa rin siya ng mga kaldero, pala at mangkok. Tinapos ni Horam ang lahat ng gawain sa templo ni Yahweh para kay Solomon. Ang 2 haligi, ang 2 palamuti na parang mangkok sa itaas ng mga haligi, ang 2 pares ng tanikalang palamuti, ang 400 na granada para sa 2 pares ng mga palamuti. 2 hanay ng mga granada para sa bawat lambat ang nakagayak sa mga hugis mangkok na kapitel sa ibabaw ng mga haligi. Ang 10 patungan, ang 10 palanggana, ang sisidlan at ang 12 toro sa ilalim nito, ang mga kaldero, pala at mangkok. Lahat ng ito ay yari sa pinakinang na tanso. Ibinuhos ang mga ito sa hulmahang luwad sa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sokot at Zarethan. Pinahulma ng hari ang lahat ng ito sa hulmahang luwad sa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sokot at Zarethan. Iniwan na ito ni Haring Solomon dahil napakarami ng mga ito, kaya hindi na tinimbang ang bigat ng mga tanso. Ginawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa templo ni Yahweh, ang gintong dambana, ang mesang yari sa ginto, kung saan inilalagay ang tinapay ng presensya, ang 10 kandelabra ng dalisay na ginto, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa ng dakong kabanal-banalan, pati ang mga palamuting bulaklak, ilawan, pang-ipit ng mitsa, ang mga mangkok, pamputol ng mitsa,
sisidlan ng insenso, mga lalagyan at mga ginuntuang bisagra para sa pinto ng dakong banal. Nang matapos ang lahat ng ipinapagawa ni Haring Solomon sa templo ni Yahweh, ipinasok niya ang mga inalay ng kanyang amang si David, ang pilak, ginto, at mga mamahaling bagay, at inilagay sa ingatang yaman ng templo ni Yahweh. Yada. Yada. Marker na tayo dito. Yada. Meron bang mga komentaryo? Wala, masyadong detalye yung Oo. yung architecture design. Pati yung capital sa sa poste. Binago ng na mensahero yung pangalan ng dalawang poste. Ginawa yung Judah at Ephraim. Oo. Kasi iba yung dati, di ba? Iba yung nakalagay na Di yung ba sa subverted. sa corrupted, nilagyan nila ng Gog and Magog. Yung alin. Yung haligi ng temple. Parang iba. Parang hindi yung Gog and Magog. Iba ang Sa pangalan. corrupted? Oo. Hindi, yun daw ang ibig sabihin nun eh. Yun ang ibig sabihin. Yes. Okay. Kaya nga pinalitan ng mensahero yun. Ephraim at Judah. Oo. Kasi pero hindi kasi nilagay dito na may tiglimang haligi pa sa magkabila. Meron ba? Na sumisimbolo sa bali 12 tribo ni Jacob Israel. Oo. Tsaka ultimo yung hamba niya is ginto At saka Oo. napapalibutan ng Basta lahat, puro wood panel. oo. Gold talaga lahat eh. So, wala Wood. yatang gamit doon sa loob na hindi nila binalot ng ng ginto. At saka wood, wala akong makitang bato, no? Oo. Walang bato at walang kahoy na makikita kundi puro ginto. Ginto at saka kahoy. Hindi, yung mga Pero kahoy, dito, meron, yung mga kahoy, di ba binalutan nila ng ginto sa loob? kasi ang kaibahan nito sa paneled. Oo. Tapos yung yung kaibahan nito sa toldang tipanan, may mga candelabre ito. 10, di 5 sa bawat side. Sa toldang tipanan, kasi mas maliit lang siya. Lang no? Yung lang, minora. Oo. Saka baka masunog nga naman yung yung tolda pag maraming ilawan. Then, mas matagal ang paggawa sa no? 13 taon ang palasyo ni Solomon. Tapos nagpaan pa siya ng ng bulwagan. Okay. So mga kapatid, meron kayong napansin, kakaiba o take away nyo? Grande talaga to eh. Grande yung niya. Napakagara nung kanyang ipinagawang temple. Saan Tsaka yung palasyo. Saan kaya nila dinala yung mga ginto na yun nung sinunog nila yung temple? Di mga Romano kumuha. Kaya nga dami nun. Bumalik din dito. Bumalik din ba? Pati Menora? Lahat bumalik. Pero alam mo sis kasi, bago mag-Assyrian invasion, nag-away na yung sinugod na ng Northern Kingdom, ng sambahayan ni Ephraim, ang sambahayan ni David. At nakuha na niya yung mga articles, tapos yung at saka yung tingin ko nga pakasummer kaya may mga kinuha silang mga tao din. Taga-bitbit siguro ng Ark of the Covenant.
Tapos, hindi na yun nabanggit. Tapos, ano na, nung nawala na, pinalayas sa mga Assyrian invasion. Baka kasama na naitakas nila yon. Ngayon, yung sa panahon naman ng Babylon, yung mga gintong, yun ang nakuha nila ng Babylon. Yung mga platong, gintong plato, mga items, ibang Mga items na kagamitan, pero oo. Lahat ng kagamitan sa oo, temple. oo, pero yung ang arko ay nailabas na bago pa. Kasi nga, di ba, kinuha nila lahat ng mga Levita. General lang ata si Kasi kailangan nila may Levita magbubuhat eh. Hindi pwede magbuhat kahit sino. Kaya may mga hostage din silang Levita. Yung sambahayan ni Ephraim. So, talagang niloob ng alahayam na hindi mapasa kamay ng mga kalaban na maitago yung arko sa magiging bago niyang sa kanyang lupang hinirang, di ba? Madala ang arko. Pero sabi nila nasa Ethiopia, di hayaan na natin kung nasa Ethiopia. Ano masasabi niyo mga kapatid? Tama kaya itong analysis natin? May musika ka, sis? May request ba kayo? Kayo, may mga request kayo? Ang kautusan. Angkop ba dito ang kautusan? Ano ba? Bayang of Fear. Ano? Bayang. Bayang of Fear. Bangon of Bangon of Fear 6 para sa buo naman ang marinig nila. Sige, okay. Sige, yung isang buo. Laging bitin eh. Oo. Salamat mga kapatid. Shalom. Subaybayan pa natin mga pagbabago sa sa mga kaharian, sa mga hari ng Israel. Okay. Be blessed. Shalom. Blessed. Shalom. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka tulad ng iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Maharli ka ng antas at may pagsa batas, yamang kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, dating sultan at dato, mga raha at tribo nasadlak sa gulo. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka tulad ng iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka.
ng